Isang pangalan. Iyon lang ang kinailangan para gumuho ang mundong maingat na itinayo ni Elara Santos sa loob ng 5 taon. Marco Alcantara. Ang pangalan ay lumutang sa ere ng nurses station, binitawan ng isa sa kanyang mga kasamahan na kasalukuyang nakatutok sa screen ng computer. Isang simpleng anunsyo lang naman sa email, isang formalidad na nagpapakilala sa bagong Chief Executive Officer ng Alcantara Medical Center. Para sa iba, ito ay usap-usapan lamang, isang bagong hepe, isang bagong pamamalakad. Ngunit para kay Ella, ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng kanyang puso. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang hawak na chart ng pasyente ay tila naging isang blok ng yelo sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri na gumapang paitaas sa kanyang mga braso hanggang sa manuyo ang kanyang lalamunan. Hindi maaari. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang amoy ng ulan sa labas ng bintana. Ang lamig ng aircon sa isang silid na hindi pamilyar. Ang bigat ng isang katawan sa tabi niya. At higit sa lahat, ang isang boses, malalim, bahagyang paos, puno ng kalungkutan na hindi niya maintindihan. Isang gabing pinagsisihan niya, isang gabing sinubukan niyang ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Isang gabing nagbunga ng 3 pinakamahahalagang biyaya sa kanyang buhay. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang 3 bituin. Liam, Leo at Leah. Ang sikretong iniingatan niya ng kanyang buong lakas. At ngayon, ang anino ng nakaraan na iyon ay hindi na isang multo sa kanyang panaginip. Ito ay totoo. Paparating. At ito ang magiging bago niyang boss. Uy, Ella. Ayos ka lang, untag ni Rina, ang kanyang matalik na kaibigan, sabay tapik sa kanyang balikat. Tulala ka dyan. Sabi ko, ang gwapo daw ng bagong CEO natin. Nakita ko sa website ng Alcantara Group. Matangkad, artistahin. Kaso mukhang suplado. Pinilit ni Ella nang umiti, isang ngiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Ganoon ba? Baka naman pagod lang ako. Ang bawat salita ay parang may mga tinik na hirap niyang ilabas. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang mag-isip. Hindi siya pwedeng magpahalata. Ang buhay ng mga anak niya ang nakataya dito. Ang pag-aalalang iyon ang kasama niya hanggang sa pag-uwi. Pagpasok pa lang niya sa maliit nilang apartment, sinalubong na agad siya ng matatamis na ingay. Mommy, sabay-sabay na sigaw ng 3 maliliit na boses. Agad na yumakap sa kanyang mga binti si Elia, ang bunso at kaisa-isang prinsesa. Sa likod nito ay si Liam, ang pinakamakulit na maihawak na laro ang kotse. At si Leo, ang pinakatahimik sa 3, ay nakatayo lamang sa di kalayuan, nagmamasid na may maliit na ngiti sa labi. Sa isang iglap, nawala ang bigat sa dibdib ni Ella. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. Hello, mga babies ko, sabi niya, sabay luhod para magpantay sila. Hinalikan niya sila isa-isa sa noo. How's your day with Lola? Ang gabi ay nagpatuloy sa kanilang karaniwang ritual. Isang magulo pero masayang hapunan. Si Liam na nagkukwento tungkol sa bago niyang natutunang kanta. Si Elia na sinusubuan siya ng kanin. Si Leo na tahimik na kumakain pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya, tila sinisigurong okay lang ang kanyang ina. Sila ang 3 bersyon ng iisang mukha, ngunit may kanya-kanyang personalidad na nagbibigay kulay sa kanyang buhay. Matapos niyang patulugin ang mga bata, naupo siya sa maliit na lamesa sa kusina. Inilabas niya ang kanyang sweldo, nakalagay sa isang puting sobre. Binuklat niya ito at muling binilang. Napabuntong hininga siya. Saktong-sakto lang. Pambayad ng upa, kuryente, tubig, gatas at diaper ng mga bata, at kaunting ipon para sa kanilang pagkain sa susunod na 2 linggo. Walang sobra, walang kulang. Kaya naman hindi niya pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo na ngayon. Kinabukasan, pumasok si Ella sa ospital na may dalang bigat sa bawat hakbang. Ang buong paligid ay puno ng tensyon. Lahat ay nag-aabang sa pagdating ng bagong CEO. Naglilinis ang mga janitor na tila wala ng bukas. Ang mga nurse ay nag-aayos ng kanilang mga uniforme. Ang bawat isa ay gustong magpakita ng maganda. Si Ella naman ay gusto na lang maging invisible. Nandyan na raw siya. Pababa na ng elevator, bulong ng isang kasamahan.
Biglang tumahimik ang lahat. Narinig na lang nila ang tunog ng mga sapatos na papalapit, matatag, may otoridad. Mula sa dulo ng pasilyo, isang grupo ng mga taong naka-corporate attire ang lumitaw. At sa gitna nila, isang matangkad na lalaki ang namumukod tangi. Nakasuot ito ng isang dark gray suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang buhok nito ay maayos na nakagilid at ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Guwapo, iyon ang unang mapapansin ng lahat. Ngunit ang mga matang iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Ella. Pamilyar ang mga iyon. Malamig, pero sa likod nito ay may nakatagong kalungkutan na minsan na niyang nasilayan. Siya nga. Si Marco Alcantara. Naglakad ito sa gitna ng pasilyo, ang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng ospital. Ang mga doktor at nurse na nadaraanan niya ay bumabati ng "Good morning, sir," na tinutugon niya lamang ng isang bahagyang tango. Habang papalapit ang grupo sa kanilang station, pakiramdam ni Ella ay unti-unti siyang naubusan ng hangin. Napayuko siya, nagkunwaring abala sa pagsusulat sa isang chart, umaasang lalagpasan lang siya nito. "Huwag kang titingin dito. Huwag kang titingin dito, parang awa mo na." Ngunit tila bingi ang tadhana. Huminto ang grupo sa mismong tapat ng nurses station. Sa harap niya, "Good morning," bati ng isang vice presidente na kasama ni Marco. "This is our new ZA, Jake Marco Alcantara." Napilitan si Ella na mag-angat ng tingin, kasama ng iba pa niyang kasamahan. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang segundo, parang huminto ang oras. Nakita niya ang sarili sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakitang kahit anong bahid ng pagkakilala. Blanco. Malamig. Tila isa lang siyang ordinaryong empleyado, isang mukha sa gitna ng karamihan. Isang parte sa kanya ang nakahinga ng maluwag. Isang parte naman ang hindi niya maintindihan kung bakit bahagyang nasaktan. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang tingin mula sa mukha ni Ella patungo sa nameplate na nakapin sa kanyang uniforme. Binasa niya ito. "Nurse Santos," sabi niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata, propesyonal at malayo. "From tomorrow onwards, I want detailed performance report of this ward on the desk. First thing in the morning." Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglalakad, kasunod ang kanyang mga alipores. Iniwan siyang nakatayo roon, parang isang estatwa na binuhusan ng malamig na tubig. Ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot na baka makilala siya, kundi dahil sa mas nakakatakot na katotohanan. Hindi siya nito nakilala. Para sa lalaking ama ng kanyang mga anak, isa lang siyang estranghero. Ang bigat ng pangalang Alcantara ay isang bagay na pasan-pasan ni Marco mula pa noong siya ay natutong maglakad. Ito ay hindi lamang isang apelyido, ito ay isang korona, isang responsibilidad, isang legasya na nakasulat sa bawat pader ng ospital na ito. Ngayong wala na ang kanyang ama, ang bigat na iyon ay tila na doble, at ang tanging paraan na alam niyang harapin ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mas mataas na pader sa paligid ng kanyang sarili. Ang unang araw niya bilang sihi ay isang mahabang serye ng mga pulong, pag-aaral ng mga numero, at pakikipagkamay sa mga taong ang ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Sa loob ng boardroom, ang tensyon ay halos mahahawakan sa kapal. Sa isang dulo ng lamesa ay si Katrina Velasco, ang babaeng minsan nang nakatakdang mapangasawa niya, isang kasundo ang pinag-usapan ng kanilang mga pamilya para pag-isahin ang kanilang mga negosyo. Ngayon, siya ay isang makapangyarihang miyembro ng board, at ang kanyang mga mata ay laging nakamasid. "Marco, I believe this new charity wing policy is too aggressive for our current budget," sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay matamis ngunit may talim. "We should focus on profitability first." "Profitability is a byproduct of excellent service, Katrina, not the other way around," sagot ni Marco, ang kanyang tingin ay matatag. "Is my father built this hospital on the foundation of compassion. I will not be the one to tear it down." Narinig niya ang ilang pagbulong-bulong ng pagsang-ayon sa paligid ng lamesa. Nanahimik si Katrina, ngunit ang kanyang mga mata ay nangako ng isa na namang laban sa hinaharap. Matapos ang pulong, lumapit ito sa kanya, ang pabango nito ay kasing agresibo ng kanyang personalidad. "You're really stepping into your father's shoes, aren't you?" sabi nito, sinusubukang ayusin ang kanyang kurbata. "I'm proud of you."
Magalang na umiwas si Marco. I'm just doing easy job. If you'll excuse me, I have rounds to make. Iniwan niya si Katrina na nakatayo roon, ang ngiti ay bahagyang naglaho. Hindi niya kailangan ng ganitong uri ng distraksyon. Ang kailangan niya ay focus. Ngunit habang naglalakad siya sa mga pasilyo, ang isip niya ay hindi mapakali. Hindi dahil kay Katrina o sa mga numerong kailangan niyang pag-aralan. May isang bagay na gumugulo sa kanya, isang mukha, isang pares ng mga mata mula sa nurses station kanina. Nurse Santos. Wala namang espesyal sa kanya. Isa lang siyang ordinaryong nurse, katulad ng daan-daang empleyado sa ilalim niya. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya may takot, pero mayroon ding isang bagay na mas malalim, isang bagay na pamilyar. At ang apelyido niya. Santos. Paulit-ulit itong umalinggaw-ngao sa kanyang isipan, tila isang salitang matagal na niyang narinig, ngunit hindi matandaan kung saan. Pumasok siya sa kanyang malawak na opisina, ang dating opisina ng kanyang ama. Naupo siya sa malaking leather na upuan at napatingin sa bintana, kung saan tanaw ang magulong tanawin ng Metro Manila. Ang gabi bago namatay ang kanyang ama, iyon ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat ng ito. Ang gabi ng kanyang kahinaan. Uminom siya ng husto, sinubukang takasan ang paparating na responsibilidad, ang sakit ng nalalapit na pagkawala. At sa gitna ng kanyang kalasingan, may nakilala siyang babae. Hindi niya matandaan ang mukha, hindi niya matandaan ang pangalan. Ang tanging naaalala niya ay ang kanyang mga mata, malungkot, pero may kakaibang init na tila naiintindihan ang bigat na kanyang nararamdaman. Nag-usap sila, hindi niya alam kung tungkol saan. Ang alam niya lang, sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, wala na ito. At kasabay ng pagkawala nito ang pagkawala ng kanyang ama. Mula noon, ibinaon na niya ang alaala ng gabing iyon, kasama ng lahat ng emosyon na hindi niya kayang harapin. Isang pagkakamali. Isang multo na paminsan-minsan ay bumabalik para ipaalala sa kanya ang isang Marco Alcantara na matagal na niyang pinatay, ang Marco na marunong makaramdam. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang intercom. Kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Nagpatuloy ang kanyang araw sa isa na namang serye ng mga inspeksyon. Habang naglalakad siya sa pediatric ward, isang tunog ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang malambing na tawanan. Dahan-dahan siyang sumilip sa isang glass panel ng isa sa mga silid. Sa loob, nakita niya si Nurse Santos. Nakaupo ito sa gilid ng kama ng isang batang pasyente. Naglalaro sila gamit ang mga hand puppet. Ang mukha ng nurse ay puno ng ngiti, isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng takot, ay ngayon ay nagniningning sa saya. Hindi iyon ang mga matang nakita niya kanina. Ang mga matang puno ng kaba na tumingin sa kanya ay napalitan ng dalawang bituin na nagbibigay liwanag sa isang maliit na mundo sa loob ng silid na iyon. Sa isang sandali, hindi tihi ng ospital si Marco. Isa lang siyang lalaking nakatanaw mula sa labas, pinagmamasdan ang isang eksenang hindi niya alam na hinahanap-hanap pala ng kanyang puso. Isang eksena ng payak na kalinga at dalisay na saya. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang pangungulila. Agad niyang iwinaksi ang pakiramdam na iyon. Pinilit niyang ibalik ang lamig sa kanyang sistema. Trabaho lang, Marco. Focus. Mabilis siyang tumalikod bago pa may makapansin sa kanya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, ngunit ang imahe ni Nurse Santos at ng batang tumatawa ay nakaukit na sa kanyang isipan. Kinahapunan, habang pabalik siya sa kanyang opisina mula sa isang pagpupulong sa kabilang building, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanilang legal department. Yes, attorney, sagot niya. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong tono, matigas at purong negosyo. Naglalakad siya sa kahabaan ng pasilyo malapit sa main lobby ng ospital, isang lugar na karaniwang abala at maingay. I've reviewed the documents. We will proceed with the acquisition. Make sure all papers are ready by Friday. Patuloy siya sa paglalakad, ang atensyon ay nasa kausap sa telepono, hindi pinapansin ang mga taong nagdaraan. Mga pasyente, mga pamilya, mga kapwa-doktor, lahat sila ay mga anino lamang sa kanyang paligid. Ang mundo niya ay umiikot sa mga kontrata, deadlines at kita. Yes, understand the risks, but... Mommy!
Isang maliit, matinis na boses ang pumunit sa kanyang konsentrasyon. Hindi ito malakas, ngunit sapat ang linaw nito para maputol ang anumang sinasabi niya. Automatiko siyang napahinto, ang kanyang mga mata ay hinahanap kung saan nanggaling ang boses. At doon, sa di kalayuan, malapit sa exit, nakita niya ito. Isang pamilyar na likod. Ang uniforme ng nurse. Ang buhok na nakapusod. Si Nurse Santos. Nagmamadali itong inaayos ang mga gamit sa kanyang bag habang sinusubukang hawakan ang kamay ng isang batang lalaki sa kanyang kanan. Ngunit hindi lang iyon. May isa pang batang lalaki sa kanyang kaliwa, at sa likod niya ay may isang batang babae na humihila sa lailayan ng kanyang uniforme. Tatlong maliliit na bata na halos magkasing tangkad at, mula sa kanyang kinatatayuan, ay tila magkakamukha. Napatigil si Marco sa paglalakad. Nakalimutan niya ang kausap sa telepono. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mahinang pag-uusap ng abogado sa kabilang linya na tila nanggagaling sa napakalayong lugar. Nakita niya kung paano yumuko si Nurse Santos para ayusin ang sapatos ng batang babae. Nakita niya kung paanong ang dalawang batang lalaki ay tila nag-aaway sa isang laruan. Isang eksena ng normal na kaguluhan ng isang pamilya. Isang ina at ang kanyang 3 anak. Hindi niya nakita ng malinaw ang kanilang mga mukha. Mabilis silang nawala sa kanyang paningin nang tuluyan na silang lumabas sa glass door ng ospital. Ngunit ang imahe ay nanatili. Isang babae. 3 magkakamukhang anak. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Bakit siya naapektuhan? Marami siyang nakikitang pamilya sa ospital araw-araw. Pero iba ito. Ang imahe ng babaeng iyon, si Nurse Santos, na napapalibutan ng 3 maliliit na bata ay nag-iwan ng isang marka sa kanyang isipan. Isang tanong. Isang di maipaliwanag na koneksyon. Sir, are you still there? Tanong ng boses sa telepono. Doon lang natauhan si Marco. Napakurap siya, ibinalik ang cellphone sa kanyang tainga. Yes. I'm here, sagot niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa glass door kung saan sila naglaho. Sorry. What were you saying? Ngunit ang totoo, wala na siyang naintindihan. Ang isip niya ay naiwan sa imaheng iyon, ang pamilyar na tinig na tumawag ng T-mommy, at ang nurse na may mga matang hindi niya malimutan. Iwas. Iyon ang naging mantra ni Elara Santos sa mga sumunod na araw. Naging isa itong laro ng taguan sa loob mismo ng ospital na itinuturing niyang pangalawang tahanan. Ang bawat sulok ay naging panganib, ang bawat anunsyo sa system ay nagpatindig ng kanyang balahibo, sa takot na baka pangalan niya ang tawagin para pumunta sa opisina ng C. Ang kanyang unang hakbang ay ang pakikipagpalit ng shift. Kinausap niya ang isang kasamahan para malipat siya sa night duty. Mas mahirap, mas nakakapagod, lalo na't kailangan pa niyang alagaan ang mga bata sa umaga, pero sulit ang sakripisyo kung ang kapalit nito ay kapayapaan ng loob. Sa gabi, mas tahimik ang ospital. Mas kaunti ang mga taong opisina na naglalakad sa mga pasilyo. Mas maliit ang tsansang magkasalubong sila ng landas ni Marco Alcantara. Pakiramdam ni Ella ay may isang malaking kamay na laging nakahaplos sa kanyang batok, isang malamig na paalala na nagmamasid ang anino ng nakaraan. Ang kanyang mga kilos ay naging mas maingat. Ang kanyang boses ay mas mahina. Ang kanyang mga ngiti, kahit sa mga pasyente, ay laging may kasamang pag-aalala. Ngunit ang pag-iwas kay Marco ay isa lamang sa kanyang mga problema. Hindi niya inasahan na mayroon pang ibang pares ng mga mata na matagal na palang nakatuon sa kanya. Mga matang mas mapanganib. Isang hapon, habang nag-endorso siya ng kanyang mga pasyente, bago matapos ang kanyang shift, isang presensya ang biglang nagpabigat sa hangin sa nurses' station. Si Katrina Velasco, suot ang isang mamahaling pulang bestida at sapatos na tumutunog sa bawat hakbang, ay nakatayo sa kanyang harapan, ang mga braso ay nakahalukip-kip. Excuse me, nurse, sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay matamis pero mailason. I was just visiting a family friend in room 302. And I couldn't help but notice na hindi maayos ang pagkakalagay ng kanyang kumot. At ang water pitcher sa tabi niya, wala ng laman. Napatingin si Ella sa chart. Katatapos lang niyang i-check ang pasyenteng iyon, kalahating oras na ang nakalipas. Sigurado siyang maayos ang lahat.
Pasensya na po, ma'am. Pupuntahan ko po agad. Hindi na kailangan, putol ni Katrina, sapat ang lakas para marinig ng ibang mga nurse sa paligid. Nagawa na ng ibang nurse. Ang punto ko lang, anong klaseng serbisyo ito, Nurse Santos? Ang Alcantara Medical Center ay kilala sa dekalidad na pag-aalaga. Mga simpleng bagay na tulad nito, hindi dapat nakakaligtaan. Namula ang mukha ni Ella, hindi sa hiya kundi sa pinaghalong galit at pagkapahiya. Isang maliit na bagay na pinalaki. Alam niyang hindi ito tungkol sa kumot o sa tubig. Ito ay tungkol sa kanya. Naiintindihan ko po, ma'am. Sisiguraduhin ko pong hindi na maulit, sagot na lang niya habang nakayuko. Tiningnan siya ni Katrina mula ulo hanggang paa na may isang manipis na ngiti sa labi. Good. I expect nothing less. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis, iniwan ang isang nakakabinging katahimikan sa station. Nang makapasok siya sa break room, nandoon si Rina, naghihintay. Hayaan mo na yung bruhang iyon, sabi agad nito. Lagi namang ganyan yan. Naghahanap ng mapagbubuntunan ng init ng ulo. Umiling si Ella. Hindi, Rina. Iba to, ang paraan ng pagtingin niya sa akin parang may kasalanan ako sa kanya. Sumandal si Rina sa pader at seryosong tumingin kay Ella. Alam mo, matagal na akong nagtatrabaho dito. Alam ko ang mga kwento. Si Ma'am Katrina at si Sir Marco, dapat ikakasal yan. Arranged marriage. Hindi natuloy, pero halatang halata na patay pa rin yung babae kay Sir Marco. Huminga ito ng malalim. Mag-ingat ka kay Ma'am Katrina, Ella. Matalas ang pakiramdam ng mga babaeng tulad niyan. Parang may galit siya sa'yo. Ang mga salita ni Rina ay tumatak sa isip ni Ella. Tama ito. Nararamdaman niyang hindi ito simpleng iritasyon lang. Mas malalim. Mas personal. Dala-dala niya ang bigat na iyon hanggang sa kanyang pag-uwi. Pagod ang kanyang katawan at isip. Gaya ng dati, naghihintay ang kanyang tatlong anghel sa labas ng daycare center na malapit sa ospital. Mommy! Ang pagod niya ay tila bahagyang naglaho nang yakapin siya ng tatlo. Habang naglalakad sila papunta sa sakayan ng jeep, ang isip niya ay lumilipad. Paano kung malaman ni Katrina? Paano kung may gawin itong masama sa kanya, sa mga anak niya? Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, nag-aabang. Medyo madilim na. Ang ingay ng mga busina at ang dami ng tao ay nakakadagdag sa kanyang pag-aalala. Hawak niya ang kamay ni Liam at Leo. Si Elia naman, ang kanyang maliit na prinsesa, ay panay ang tingin sa isang maliit na bulaklak na tumubo sa siwang ng semento. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat, nahinto dahil sa traffic. Hindi ito pinansin ni Ella. Masyado siyang abala sa pagtingin kung may paparating na jeep. Biglang bumitaw sa pagkakahawak si Elia at tumakbo papunta sa gilid ng kalsada, inaabot ang bulaklak. Lia, nak, sigaw ni Ella, ang puso niya ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Sa isang iglap, bumukas ang pinto sa likod ng itim na kotse. Isang lalaking nakasuit ang bumaba, at ang mundo ni Ella ay tila huminto sa pag-ikot. Si Marco. Nagmamadaling hinabol ni Ella si Elia at hinila ito pabalik sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay naging pananggalang. Halos hindi siya makahinga. Nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng ulo ng kanyang mga anak. Nakita ni Ella ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Marco, pero mabilis itong nawala. Tiningnan nito ang tatlong bata na ngayon ay nakatago sa likod niya. Yumuko si Marco, ang tingin ay napunta kay Elia na sumisilip mula sa likod ng palda ni Ella. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Ella sa loob ng ospital. Ang cute ng anak mo, sabi ni Marco, ang boses ay malumanay at walang bahid ng pagigingsi. Pero nang ituon niya ang kanyang mga mata ng diretso sa mga mata ni Elia, nakita ni Ella ang pagbabago sa mukha nito. Ang bahagyang ngiti ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Napalitan nito ng pagtataka, ng pagkalito at ng isang bagay na mas malalim, isang kislap ng pagkakilala na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang mga mata ni Elia. Ang kanyang malalaki at bilugang mga mata na may mahahabang pilik mata. Ang mga mata na iyon ay hindi namana sa kanya. Ang mga iyon ay replika ng mga matang nakatitig dito ngayon. Ang mga mata ni Marco Alcantara.
hindi maalis sa isipan ni Marco ang mga matang iyon. Mula ng gabing iyon sa gilid ng kalsada, ang imahe ng mga mata ng maliit na batang babae ay tila naging isang multo na sumusunod sa kanya kahit saan. Sa gitna ng isang mahalagang pagpupulong, bigla na lang itong lilitaw sa kanyang isipan. Habang pinipirmahan niya ang isang tambak na dokumento, ang mga letra ay tila nagiging hugis ng dalawang bilog at mausisang mga mata. Isang gabi, hindi na niya natiis. Sa katahimikan ng kanyang malawak at modernong kondo unit, binuksan niya ang kanyang laptop. Naghanap siya sa mga lumang folder, mga digital na album na matagal na niyang hindi binubuklat. At doon niya nakita. Isang litrato niya noong siya ay 5 taong gulang, kuha sa hardin ng kanilang lumang bahay. Itinabi niya ang kanyang litrato sa alaala ng mukha ng anak ni Nurse Santos. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Ang hugis, ang kislap, ang mahahabang pilik mata. Para siyang tumitingin sa isang salamin na nagbabalik ng panahon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Kalokohan, bulong niya sa sarili, sabay sara ng laptop. It's a coincidence. A very strange coincidence, but coincidence nonetheless. Ano naman ang koneksyon? Ang babaeng iyon, si Nurse Santos, ay isang simpleng empleyado. Ang gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas, ay isang pagkakamali na dulot ng alak at pighati. Impossible. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili, ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi mapanatag. Isang pagdududa ang nagsimulang mag-ugat sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, nahanap niya ang sarili na tila may kung anong magnet na humihila sa kanya papunta sa pediatric ward. Kunwari ay may sinusuri siyang mga kagamitan. Kunwari ay kinakausap niya ang head nurse ng departamento. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap. Ngunit bigo siya. Si Nurse Santos ay tila naglaho na parang bula. Kalaunan, nalaman niyang lumipat ito sa night shift. Isang kilos na lalong nagpatindi sa kanyang pagtataka. Umiiwas ba ito sa kanya? At kung bakit? Ang pagkakataon ay dumating sa isang anyo na hindi niya inaasahan, ang taunang Alcantara Cares, charity event para sa mga batang pasyente ng ospital. Ang buong garden area ay ginawang isang munting karnabal, puno ng mga lobo, pagkain at mga palaro. Bilang sihi, obligasyon niyang magpakita, umiti at makipag-usap sa mga donor at mga pamilya. Habang naglalakad siya, bumabati sa mga tao, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Hinihiling niya sa hindi malamang dahilan na sana ay makita niya sila. At hindi nga siya nabigo. Sa isang sulok, malapit sa isang cotton candy stall, nakita niya si Ella. May hawak itong 3 lobo, at halatang nahihirapan siyang bantayan ang 3 maliliit na bata na tila may kanikanyang mundo. Kahit malayo, kitang-kita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit mayroon ding pagmamahal sa bawat kilos. Bago pa man siya makapag-isip kung paano lalapit, ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan. Isang batang lalaki, ang pinakamalikot sa 3, ay tumatakbo habang may hawak na pulang laro ang kotse. Hindi ito nakatingin sa dinaraanan. At sa isang iglap, bumangga ito ng malakas sa kanyang binti. Oops! Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng isang likido sa kanyang hita. Napatingin siya sa ibaba. Ang kanyang mamahaling kulay abo na pantalon ay may malaking mansana ng pulang juice. Liam! Isang boses na puno ng pagkataranta ang sumigaw. Mabilis na lumapit si Ella, ang mukha ay namumutla. Sir! Naku, pasensya na po. Sorry po talaga, sabi nito, habang kinukuha ang isang maliit na tuwalya mula sa kanyang bag at akmang pupunasan ang kanyang pantalon. It's okay, sabi ni Marco na ikinagulat maging ng sarili niya. Sa halip na mairita, isang kakaibang pakiramdam ang nanaig sa kanya. Yumuko siya para magpantay sila ng batang nakabangga sa kanya. Hi there! Ang ganda naman ng kotse mo. Ang bata, si Liam, ay bahagyang natakot noong una, ngunit nang makita nitong hindi galit si Marco, ngumiti ito ng malaki. It's a race car. I see that, nakangiting sagot ni Marco. At doon niya napansin ang 2 pang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Ang batang babae, si Elia, na may hawak na isang pink na lobo, at ang isa pang batang lalaki na mas tahimik, si Leo, na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Ikaw yung nakita namin sa labas,
Mahinang sabi ni Ilya, ang mga mata nito ay bilog pa rin sa pagtataka. Ngumiti si Marco. Ako nga. I'm Marco. Tumingin siya kay Ella na nakatayo lang doon, hindi alam ang gagawin. You have beautiful children, Nurse Santos. Salamat po, sir. Pasensya na po ulit sa gulo, sabi ni Ella, pilit na hinihila ang mga anak palayo. Ngunit bago pa sila makaalis, napansin ni Marco ang isang bagay. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Katrina. Nakatayo ito kasama ang ilang miyembro ng board, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa kanila. Ang tingin nito ay matalim, isang halo ng gulat at galit na nagpadala ng babala kay Marco. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang atensyon ay nasa tatlong maliliit na nilalang sa kanyang harapan. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagiging buo na hindi pa niya naramdaman kailanman. Okay lang, mommy. He's not mad, sabi ng tahimik na bata, si Leo, sa kanyang ina. Tumingin ito kay Marco, ang mga mata ay seryoso at tila nangungusap. Thank you po. Napatitig si Marco sa bata. Sa kanilang tatlo, ito ang may pinakamalalim na titig. Isang titig na tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Oras na para umuwi, mga anak, sabi ni Ella, na halatang gusto nang tapusin ang kanilang pag-uusap. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak. Habang naghahanda silang umalis, ang mga mata ni Leo ay napako sa isang malaking portrait na nakasabit sa entablado sa likod ni Marco. Ito ay isang lumang litrato ng kanyang yumaong ama, si Ricardo Alcantara. Itinuro ito ng bata. Ang kanyang maliit na daliri ay nakaturo ng diretso sa larawan. Tumingin ito mula sa litrato pabalik kay Marco, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid sa pag-iisip. Lolo, tanong ng bata sa isang boses na malinaw at inosente. Kamukha mo po siya. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang paulit-ulit na pag-alinggaw ng tanong ng bata sa kanyang isipan. Lolo, hindi na ito isang simpleng pagkakahawig ng mga mata. Hindi na ito isang coincidence. Ang sinabi ng bata ay isang koneksyon. Isang linya na diretsyo mula sa kanyang ama, papunta sa kanya, at ngayon sa batang ito. Nakatitig lang siya kay Leo, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Sa mukha ni Ella, nakita niya ang purong takot. At sa sandaling iyon, ang maliit na pagdududa sa isip ni Marco ay biglang lumaki, isang binhing nagsimulang sumibol at ngayon ay nag-ugat na ng malalim. Ang mga salita ni Leo ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng maingay na kasiyahan. Lolo, kamukha mo po siya. Hinila ni Ella ang kanyang mga anak palayo sa lugar na iyon na tila hinahabol ng apoy. Ang bawat hakbang niya ay mabilis, ang puso niya ay tumatakbo kasabay ng kanyang mga paa. Hindi niya nilingon si Marco. Hindi niya kayang makita kung ano ang reaksyon sa mukha nito. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang itago ang kanyang mga anak mula sa mga matang nagsisimula ng magtanong. Ang insidenteng iyon ang nagtulak sa kanya sa mas malalim na anino. Ang paglipat niya sa night shift ay hindi na sapat. Ngayon, bawat pagpasok niya sa ospital ay may kasamang dalangin na sana ay maging invisible siya, hindi lang kay Marco, kundi sa buong mundo. Ngunit may mga panganib na kahit anong tago mo, hahanapin at hahanapin ka. Isang gabi, pagod na pagod si Ella mula sa isang mahabang shift. Papunta siya sa locker room para magpalit ng damit nang may humarang sa kanyang daraanan sa isang hindi masyadong nalalakaran na pasilyo. Ang amoy ng isang mamahaling pabango ang unang nagbigay ng babala sa kanya. Nurse Santos. Napatigil si Ella. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Katrina Velasco, nakasandal sa pader, ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang ngiti sa mga labi nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ma'am Katrina. Gabi na po, bakit nandito pa kayo? Tanong ni Ella, sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. May inaasikaso lang, sagot ni Katrina, dahan-dahang lumakad palapit. At saka, gusto kitang makausap. Tayong dalawa lang. Inilibot nito ang tingin sa pasilyo, sinisiguradong walang ibang tao. You seem close to your children. Nanigas ang panga ni Ella. Mahal ko po ang mga anak ko. I can see that, sabi ni Katrina, ang boses ay tila isang bulong. Tatlo pa sila, di ba?
At lahat sila maihawig kay Marco. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido. Alam mo, ang swerte ay parang isang gulong. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. At ang swerte, madaling mawala. Isang maling galaw lang, isang pagkakamali sa trabaho at lahat ng pinaghirapan mo, pwedeng maglaho na parang bula. Naintindihan ni Ella. Ito na iyon. Isang direktang banta. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Huminto si Katrina sa mismong harapan niya, ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Simple lang, Nurse Santos. Layuan mo si Marco. At layuan mo ang ospital na ito. Hanapin mo ang swerte mo sa ibang lugar, bulong nito, ang bawat pantig ay may diin. Kung ayaw mong pagsisihan sa huli. Pagkatapos noon, ngumiti ito ng matamis, tumalikod, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Ella na nakatayo roon, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi sa takot kundi sa galit. Sino ang babaeng ito para takutin siya? Sino ito para pagbantaan ang kinabukasan ng kanyang mga anak? Ngunit kasabay ng galit ay ang takot. Alam niyang may kapangyarihan si Katrina sa ospital. At alam niyang kayang-kaya nitong tuparin ang banta. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno. Nagsimula ito sa isang reklamo. Isang mayaman at maimpluwensyang pasyente, na kaibigan pala ng pamilya Velasco, ang biglang nagreklamo tungkol sa masungit na pag-ugali ni Ella. Isang kasinungalingan, alam ni Ella. Ngunit salita niya laban sa salita ng isang A. Ipinatawag siya ng kanilang head nurse, pinangaralan at binigyan ng written warning. Wala siyang nagawa kundi ang tumango at humingi ng pasensya. Ngunit hindi doon natapos. Ang tunay na patibong ay mas masahol pa. Isang Biyernes ng umaga, pagod na pagod si Ella. 24 na oras siyang gising. Matapos ang kanyang night shift, diretso siya sa pag-aalaga sa mga bata. Ngayon, pabalik na naman siya sa ospital para sa isa pang nakakabaliw na shift. Bago siya magsimula, ginawa niya ang kanyang routine, ang pag-check ng inventory ng mga gamot sa kanilang medication cart. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagbibilang, bigla siyang natigilan. Isang maliit na bote ng diazepam, isang controlled at mamahaling gamot, ang dapat sanang naroon sa lalagyan nito. Ngunit wala ito. Kinabahan si Ella. Binalikan niya ang kanyang mga tala. Nakasulat doon na kumpleto ang bilang ng i-turnover ito sa kanya ng naunang nurse. Imposibleng mawala. Nawawala, tanong niya sa sarili, ang boses ay nanginginig. Muli niyang hinalughog ang cart. Tiningnan niya sa ilalim, sa mga gilid, sa basurahan. Wala. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Isang nawawalang controlled substance ay hindi biro. Ito ay isang malaking kaso na pwedeng magresulta sa pagkatanggal sa trabaho at pagbawi ng kanyang lisensya. May problema ba, Ella? Tanong ni Rina, nakararating lang. Rina, nawawala ang isang bote ng diazepam, sabi ni Ella, ang boses ay halatang natataranta. Sigurado akong nandito lang to kanina. Ano? Gulat na sabi ni Rina. Impossible. Nag-double check tayo kanina, di ba? Hindi na nakasagot si Ella. Alam niya. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Katrina. Ito na ang sinasabi nitong pagsisisihan niya. Hindi nagtagal, kumalat na ang balita. Ipinatawag siya sa opisina ng Director of Nursing. Ang mukha ng kanyang superior ay seryoso at walang emosyon. Sa tabi nito ay ang head ng security. Nurse Santos, may isang vial ng diazepam na nawawala mula sa cart na naka-assign sa'yo, sabi ng direktora, ang boses ay formal. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang paratang na ito? Ma'am, wala po akong kinuha. Hindi ko po alam kung paano nawala, halos magmakaawang sabi ni Ella. Hanggat hindi natatapos ang investigasyon, you are under preventive suspension, effective immediately. Isurrender mo ang iyong ay, at umuwi ka na. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Suspension. Ang ibig sabihin, wala siyang trabaho. Wala siyang sahod. Paano na ang mga anak niya? Ang upa? Ang gatas? Ang pagkain? Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero, ma'am. Wala nang pero-pero, Nurse Santos. This is protocol. Walang nagawa si Ella kundi ang sumunod.
Naglakad siyang parang isang zombie pabalik sa locker room. Si Rina ay sumunod sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ella, lalaban tayo. Hindi pwedeng ganito. Umiling lang si Ella habang binubuksan ang kanyang locker. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Paano, Rina? Paano tayo lalaban? Si Katrina to, pera at kapangyarihan ang kalaban natin. Anong panama ko doon? Nagsimula niyang kunin ang kanyang mga gamit, ang bawat bagay ay parang may bigat na 1 tonelada. Isang family picture na nakadikit sa pinto ng locker. Isang lumang libro. Ang kanyang ekstrang uniforme. Pakiramdam niya, hindi lang locker ang nililinis niya. Nililinis niya ang buong buhay niya, ang pangarap niya para sa kanyang mga anak. Nang isasara na niya ang pinto ng locker, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na pamilyar, kalmado, at hindi niya masabi kung ano ang emosyon. Totoo ba ang paratang nila sa'yo, Nurse Santos? Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto ng locker room si Marco Alcantara, ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, seryoso at hindi mabasa. Nakatayo si Marco Alcantara sa may pintuan, ang kanyang tanong ay nakabitin sa mabigat na hangin sa loob ng locker room. Totoo ba ang paratang nila sa'yo, Nurse Santos? Tiningnan siya ni Ella, ang kanyang mga mata ay pinaghalong pagod at pagsuway. Ano ang karapatan niyang magtanong? Ano ang alam niya sa mga pinagdadaanan niya? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ngunit wala nang natirang lakas sa kanya. Ang tanging nagawa niya ay umiling, isang maliit na galaw ng pagtanggi na puno ng pait. Hindi, mahinang sagot niya. Hindi totoo. Bago pa man makasagot si Marco, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa kanilang tensyon. Ang ringtone ng kanyang cellphone. Sa una, binaliwala niya ito. Ngunit patuloy ito sa pagtunog, paulit-ulit, mapilit. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, hindi na tiningnan kung sino ang tumatawag. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod. Ma'am Ella. Si Ma'am Ella po ba to? Isang boses ng babae na tataranta. Ang guro ng mga anak niya sa daycare. Ako nga po. Bakit po? Silyo po silyo, humihingal na sabi ng guro. Bigla na lang po siyang natumba kanina habang naglalaro. At dumudugo po ang ilong niya, hindi po tumitigil. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pagod. Ang galit kay Katrina. Ang presensya ni Marco. Ang tanging narinig ni Ella ay ang pangalan ng kanyang anak. Leo. Ang mukha niya ay biglang nawalan ng kulay. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang ang puso niya ay nagsimulang tumakbo ng sobrang bilis. Ano? Nasaan siya? Papunta na ako, sigaw niya sa telepono. Binitawan niya ang hawak na mga gamit. Ang mga ito ay bumagsak sa sahig ng may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Wala siyang sinabi kay Rina o kay Marco. Wala siyang pakialam. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng locker room, palabas ng pasilyo, patungo sa lugar na pinanggalingan ng tawag. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip, dinadala siya kung saan kailangan niyang pumunta. Ang mga mukha ng mga taong nadaraanan niya ay mga anino lamang. Ang mga boses nila ay isang ugong na walang kahulugan. Iniwan niya si Marco na nakatayo roon, naguguluhan at hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Si Leo. Ang anak ko. Iyon lang ang mga salitang narinig ni Marco bago siya naglaho sa paningin nito. Ang daycare center ay ilang metro lang mula sa emergency room ng ospital. Pagdating doon ni Ella, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Ang guro ay nakatayo sa labas, ang mukha ay puno ng pag-aalala, habang si Liam at Leah ay umiiyak sa isang sulok, niyayakap ng isa pang taga-alaga. Ngunit ang mga mata ni Ella ay hinahanap lamang ang isang tao. Nasaan siya? Tanong niya, ang boses ay basag. Nasa loob po, ma'am. Dinala na po namin agad sa EV. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya papasok sa emergency room, ang lugar na kabisado niya ang bawat sulok. Ngunit ngayon, ang pamilyar na amoy ng gamot at ang tunog ng mga monitor ay tila nagbabadya ng panganib. At doon, sa isa sa mga higaan, nakita niya ang kanyang anak.
Nakaratay si Leo, ang mukha ay kasing putla ng kumot na nakabalot sa kanya. May oxygen mask sa kanyang bibig at ilong, at may mga doktor at nurse na nakapaligid sa kanya. Ang puting unan sa ilalim ng kanyang ulo ay may bahid ng dugo. Leo Anakti. Bulong ni Ella, ang mga tuhod niya ay tila gustong bumigay. Isang doktor ang lumingon sa kanya. Kayo po ba ang ina? Tumango lang siya, hindi maalis ang tingin sa kanyang anak. Bilang isang nurse, alam niya ang mga senyales. Alam niya kung gaano kasama ang itsura ng lahat ng ito. Ang pamumutla. Ang walang tigil na pagdurugo. Ang biglaang pagbagsak. Ang lahat ng ito ay sumisigaw ng isang bagay na ayaw tanggapin ng kanyang isipan. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya para patigilin ang pagdurugo. We need to run some tests. Mabilis lang po ito, sabi ng doktor sa isang boses na kalmado ngunit apurahan. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip. Si Rina ay dumating, inasikaso sina Liam at Leah, at sinubukang pakalmahin si Ella. Ngunit ang isip niya ay nasa loob na ng silid kung saan sinusuri ang kanyang anak. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Ang bawat tunog mula sa loob ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang suspension. Ang problema kay Katrina. Ang presensya ni Marco. Lahat ng iyon ay naglaho. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng kanyang anak. Sa wakas, lumabas ang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. Ito ang mukha na alam ni Ella, ang mukha na naghahatid ng masamang balita. Ma'am Santos, simula ng doktor. We have the initial results from the blood tests. Ano nang sakit niya, Doc? Tanong ni Ella, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Humugot ng malalim na hininga ang doktor. His white blood cell count is abnormally high. And his platelets are critically low. Ang mga sintomas niya, pagsusuri, ay tumutugma sa isang uri ng leukemia. Leukemia. Ang salita ay tumama sa kanya na parang isang pader na gawa sa semento. Pakiramdam niya ay nabingi siya. Ang buong mundo ay umikot. Leukemia. Ang kanyang maliit na anghel. Ang kanyang tahimik at mabait na si Leo. Hindi. Hindi maaari. Based on our initial findings, it looks like acute myeloid leukemia. Pagpapatuloy ng doktor, ang boses nito ay puno ng pakikiramay. Kailangan nating kumpirmahin ito sa pamamagitan ng bone marrow biopsy. Pero sa ngayon, ang pinakakritikal ay ang kanyang kondisyon. We need to stabilize him. At kailangan niyang masalinan ang dugo at platelets kaagad. At sa lalong madaling panahon, kailangan nating magsimulang maghanap ng bone marrow donor. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang puso ni Ella. Bone marrow transplant. Alam niya kung gaano kahirap iyon. Alam niya kung gaano kaliit ang sansang makahanap ng isang perpektong tugma. Ako, sabi niya agad. Ako ang ina. I-test ninyo ako. Gagawin po natin yan, sagot ng doktor. Pati na rin ang mga kamag-anak ninyo. The closer the relation, the higher the chance. Sa mga sumunod na araw, ang ospital ang naging tahanan ni Ella. Ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, ay dumating at nagpatest. Bawat isa sa kanila ay naghihintay, nagdarasal. Ngunit isa-isa, dumating ang mga resulta. Negatibo. Walang tumugma. Gumuho ang mundo ni Ella. Nakaupo siya sa isang upuan sa labas ng AC, nakatingin sa kawalan. Ang pag-asa ay unti-unting naubos, na parang buhangin na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Lumapit sa kanya ang doktor na namamahala sa kaso ni Leo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Santos, sinubukan na natin ang lahat ng immediate family members. Mahirap pero kailangan nating maging matatag. We will start searching the National Registry, pero matatagalan iyon. Tumigil ito sandali, tila nag-aalangang magsalita. May isa pa tayong pag-asa. Ang pinakamataas na tsansa ng isang perfect match. Tumingin si Ella sa doktor, ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Ano iyon, Dok? Tiningnan siya ng doktor ang may buong pakikiramay at pag-unawa, at binitawan ang tanong na tuluyang wawasak sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sikreto. May isa pa tayong pag-asa. Ang ama ng bata. Nasaan po siya?
Hindi maalis sa isipan ni Marco ang imahe ni Ella Santos na tumatakbo palabas ng locker room. Ang takot sa mga mata nito, ang desperasyon sa boses nito nang isigaw nito ang pangalan ng anak. Ang lahat ng iyon ay hindi tugma sa isang taong may kasalanan. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Marco ay utusan ang kanyang assistant na imbestigahan ang kaso ng nawawalang gamot. I want a full report. Check the CCTV footage, interview the personnel on duty. I want to know everything, utos niya, ang boses ay matigas. Mayroon siyang pakiramdam na may mali. Mayroong hindi nagtutugma sa kwento. Pagkatapos noon, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na magtungo sa pediatric. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa konsensya. Siguro dahil sa pag-usisa. Pagdating niya roon, ang eksenang nakita niya ay bumasag sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nakaupo si Ella sa sahig sa labas ng isang silid, ang likod ay nakasandal sa pader. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay pagod, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi ito ang Nurse Santos na nakita niyang naglalaro, kasama ang isang pasyente. Hindi ito ang ina na nakita niya sa charity event, ito ay isang babaeng wasak. Sa loob ng silid, sa likod ng salamin, nakita niya ang isang maliit na bata na napapalibutan ng mga makina. Si Leo. Ang batang tumawag sa kanyang ama na Lolo. Isang kirot na hindi niya inaasahan ang tumusok sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumabas mula sa silid ang isang doktor. Hindi siya napansin nito at diretso itong lumapit kay Ella. Ma'am Santos, we need to talk, sabi ng doktor. Hindi sinasadyang narinig ni Marco ang pag-uusap nila. Narinig niya ang mga salitang leukemia, bone marrow transplant, at no match. At pagkatapos ay narinig niya ang tanong na nagpatigil sa kanyang mundo. May isa pa tayong pag-asa. Ang ama ng bata. Nasaan po siya? Nakita niya kung paano gumuho ang natitirang lakas ni Ella. Nakita niya ang pag-iling nito, ang tahimik na pag-iyak. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan, ang mga mata ni Elia, ang komento ni Leo, ang pag-iwas ni Ella, ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na nakakatakot isipin, ngunit imposible nang baliwalain. Umalis si Marco mula sa lugar na iyon na may mabigat na dibdib. Bumalik siya sa kanyang opisina at tinawagan ang hepe ng kanilang laboratorio. I need a favor, sabi niya. Kailangan kong malaman ang blood type ng pasyenteng si Leo Santos sa pediatric. Right away, sir, sagot sa kabilang linya. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ang kanyang telepono. Sir, we have the information. The patient's blood type is O-negative. Napahawak ng mahigpit si Marco sa telepono. O-negative. Isang pambihirang uri ng dugo. Ang kanyang uri ng dugo. Salamat, sabi niya at ibinaba ang telepono. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng kanyang opisina. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Hindi. Hindi ito maaaring maging isang coincidence. Masyado ng marami. Masyado ng imposible. Hinanap niya si Rina, ang kaibigan ni Ella. Nakita niya itong nag-aayos ng mga gamit sa isang supply closet. Hinarap niya ito ng direkta. Nurse Rina, sabi niya, sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit mayroon itong diin na hindi maitatago. Alam kong malapit kayo ni Nurse Santos. Nagulat si Rina sa biglaang paglapit niya. Sir. Opo. Gusto kong malaman ang totoo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Bakit pareho kami ng rare blood type ng anak ni Ella? Ang mukha ni Rina ay namutla. Nag-iwas ito ng tingin. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Nagkataon lang po siguro. Huwag mo akong gawing tanga, sabi ni Marco, ang boses ay bahagyang tumaas. 5 taon na ang nakalipas. May nakilala akong babae. Hindi ko matandaan ang mukha niya, pero tandang-tanda ko ang mga mata niya. Ang mga mata niya ay katulad ng mga mata ni Ella. At ngayon, ang anak niya, na 5 taong gulang, ay may kaparehong blood type ko at kamukha ng ama ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Rina. Umiling ito.
Wala po akong karapatang magsalita, sir. Sorry po. Tumakbo ito palayo, iniwan si Marco na lalong naguguluhan at ngayon may halong galit. Wala nang tanong-tanong. Wala nang pagdududa. Kailangan niya ng isang sagot na hindi maaaring itanggi. Isang sagot na nakasulat sa dugo. Naglakad siya pabalik sa pediatric clinic. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang tanong. Pagdating niya roon, nakita niya si Ella na nakaupo pa rin sa parehong lugar, ngunit ngayon ay yakap-yakap niya sina Liam at Leah, na tila natutulog sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa buhok ni Leah, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Para siyang isang reyna na nawalan ng kaharian, na ang tanging natitirang yaman ay ang kanyang mga anak. Tumayo si Marco sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Hinubad niya ang maskara ng pagiging si. Sa sandaling iyon, isa lang siyang lalaki na naghahanap ng katotohanan na maaaring sumira o bumuo sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ella. Ang mga mata nito ay pula at namamaga. Nang makita siya nito, isang bagong alo ng takot ang dumaan sa mukha nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Marco. Tiningnan niya si Ella ng diretso sa mata, pagkatapos ay tumingin sa batang natutulog sa loob ng silid. Magpapad na test ako, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit pinal, bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kabaong. Ngayon na. Ngayon na. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang hatol. Walang pag-aalinlangan, walang emosyon. Isang utos mula sa isang lalaking ang mukha ay naging isang blangkong pader. Walang nagawa si Ella kundi ang tumango. Ano pa ba ang kanyang magagawa? Ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Ang katotohanang pinilit niyang itago sa loob ng 5 taon ay nakatakda ng lumabas, hindi sa paraang pinangarap niya, kundi sa isang malamig at walang awang laboratorio. Ang proseso ay mabilis at hindi personal. Isang medtech ang kumuha ng blood sample mula kay Marco, at pagkatapos ay isang buccal swab mula sa natutulog na si Leo. Si Ella ay nakatayo lang sa isang sulok, isang tahimik na anino na pinagmamasdan ang bawat kilos, ang bawat galaw na magdidikta ng kanyang kinabukasan. Hindi sila nag-usap ni Marco. Pagkatapos ng procedure, umalis ito ng walang paalam, iniwan si Ella sa isang nakakabinging katahimikan. Ang mga sumunod na 24 na oras ay ang pinakamahabang panahon sa buhay ni Ella. Ang bawat pagtibok ng orasan sa pader ay parang isang malakas na dagundong. Ang bawat pagdaan ng nurse sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nakaupo lang siya sa tabi ng kama ni Leo, hawak ang maliit nitong kamay, nagdarasal sa lahat ng santo na kilala niya. Hindi na niya alam kung para saan pa siya nagdarasal. Para ba sa positibong resulta na magliligtas sa kanyang anak ngunit sisira sa kanyang buhay? O para sa negatibong resulta na magbibigay sa kanya ng kapayapaan ngunit hahatol sa kamatayan ni Leo? Ang bawat pagpipilian ay isang impyerno. Dumating ang resulta sa isang selyadong brown na sobre, dala ng head ng laboratorio mismo. Ibinigay ito ng direkta kay Marco na kararating lang. Si Ella ay nakatayo sa di kalayuan, kasama si Rina na hindi siya iniiwan. Tinitigan ni Marco ang sobre na parang isa itong bomba. Sa isang sandali, nakita ni Ella ang pag-aalangan sa mga mata nito. Isang kislap ng takot. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng pamilyar na malamig na maskara. Pinunit niya ang sobre. Ang tunog niyon ay tila isang sigaw sa tahimik na pasilyo. Inilabas niya ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw, binabasa ang mga teknikal na salita, hanggang sa huminto ito sa isang linya sa pinakababa. Nakita ni Ella ang bahagyang panginginig ng kamay ni Marco. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay hindi na nagtatanong. Ang mga mata nito ngayon ay nanunumbat. Puno ng galit, ng sakit, at ng isang bagay na mas malala pa, pagkakanulo. 79.9%, sabi ni Marco, ang boses ay mahina ngunit may bigat na parang isang bato. Inabot niya ang papel kay Ella. 79.9% probability of paternity. Hindi kinuha ni Ella ang papel. Hindi na kailangan. Ang sagot ay nakasulat na sa mukha ni Marco. Ang katotohanan ay lumabas na. Siya ang ama. Siya ang ama ng 3 niyang anak. Walang tuwa. Walang kaluwagan.
Ang tanging naramdaman ni Ella ay ang unti-unting pagguho ng sahig sa kanyang paanan. Marco T. Nagsimula siyang magsalita, ngunit walang salitang lumabas. 5 taon, Ella, sabi ni Marco, ang bawat salita ay may talim. 5 taon. Itinago mo sa akin ang mga anak ko. Hinayaan mo akong mabuhay sa kasinungalingan habang ikaw, alam mo ang lahat. Lumapit ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Bakit? Dahil ba sa pera? Naghihintay ka ba ng tamang pagkakataon para gamitin sila laban sa akin? Hindi, sigaw ni Ella, ang mga luha ay bumuhos na sa kanyang mga mata. Hindi ganoon. Huwag kang magsinungaling, sigaw pabalik ni Marco. Tapos na ang pagsisinungaling, Ella. Nakita ko ang mga papeles mo. Suspendido ka dahil sa pagnanakaw. Ito ba ang plano mo? Kapag wala ka nang makuhang pera sa ospital, ang mga anak ko naman ang gagamitin mo. Marco, please, pakinggan mo ako. Pakinggan ka, tumawa ito ng mapait. Pinakinggan na kita sa loob ng 5 taon ng katahimikan mo. Kasabay noon, isang boses ang sumingit sa kanilang pagtatalo. Marco, anong nangyayari dito? Dumating si Katrina, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Lumapit ito kay Marco at hinawakan ito sa braso. Marco, darling, calm down. Naririnig kayo ng mga tao. Tumingin ito kay Ella na maihalong awa at paghamak. Ano ng problema? Ipinakita ni Marco ang resulta kay Katrina. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkukunwaring gulat. Oh, my God. So, it's true. Ikaw nga ang ama. Tumingin itong muli kay Ella. Kawawa ka naman, Marco. Ginamit niya ang mga inosenteng bata. Halatang-halata na pera lang ang habol niya sa'yo. Tumahimik ka, sigaw ni Rina, ngunit pinigilan siya ni Ella. Huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Tumingin si Marco kay Ella, ang mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang lahat ng nakita niya, lahat ng narinig niya, lahat ng suspetsa niya ay tila nagkumpirma sa iisang konklusyon, si Ella ay isang oportunista. Isang sinungaling. Magdodonate ako, sabi ni Marco, ang boses ay kasing lamig ng operating room. Ibibigay ko ang kailangan ng anak ko. Para matapos na to. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ella, ang kanyang mga salita ay isang panghuling dagok. Pero pagkatapos nito, pag-uusapan natin kung paano mo ako babayaran sa lahat ng kasinungalingan mo. Parang isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Ella ang mga salitang iyon. Hindi na niya kaya. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Wala na siyang pakialam sa kanyang dangal. Wala siyang pakialam kay Katrina o sa mga taong nakatingin. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nagmamay-ari ng kalahati ng puso ng kanyang mga anak at ang pader ng galit sa pagitan nila. Patawarin mo ako, Marco, sabi niya, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Parang awa mo na gawin mo ang lahat para kailiyo patawarin mo ako. Ngunit si Marco ay hindi na nakikinig. Tiningnan niya lang siya sa sahig, isang babaeng wasak at talunan. Pagkatapos, sa huling pagkakataon, tumalikod ito at naglakad palayo, ang bawat hakbang ay naglalayo sa kanya, hindi lang sa pisikal, kundi sa lahat ng posibleng pag-asa na maaaring mabuo pa sa pagitan nila. Lahat ay nawala. Ang galit ay isang apoy na kayang sunugin ang lahat sa kanyang daraanan. Sa loob ng ilang araw, iyon ang tanging naramdaman ni Marco. Galit sa sarili dahil sa kanyang kahinaan 5 taon na ang nakalipas. Galit kay Ella dahil sa kanyang pagsisinungaling. Galit sa tadhana dahil sa gulong idinulot nito sa kanyang buhay. Ang mga araw bago ang bone marrow transplant ay dumaan na parang isang pelikula. Ang lahat ay gumagalaw, ngunit si Marco ay isang manonood lamang. Nag-usap sila ng mga doktor. Pumirma siya ng mga consent form, sumailalim siya sa mga huling pagsusuri. Ginawa niya ang lahat ng may malamig na determinasyon na parang isang transaksyon sa negosyo. Ang layunin, iligtas ang bata. Pagkatapos, haharapin niya ang ina nito. Sa araw ng operasyon, ang hangin sa waiting area sa labas ng operating room complex ay mabigat at puno ng hindi masambit na mga salita. Nakaupo si Marco sa isang dulo ng mahabang upuan, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang mga kamay ay magkasalikop. Sa kabilang dulo, mga 10 talampakan ang layo, ay nakaupo si Ella.
Hindi sila nag-iimikan. Hindi sila nagtitinginan. Dalawang estranghero na pinag-iisa ng iisang laman at dugo na kasalukuyang nakikipaglaban para sa buhay nito sa loob ng operating room. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Ella at ang tahimik na pag-alo sa kanya ni Rina. Ang galit ni Marco ay hindi pa rin nawawala, ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang damdaming hindi niya gustong aminin. Takot. Isang matinding takot na baka mawala ang isang anak na hindi man lang niya nakilala. Isang anak na tinawag siyang kamukha ng kanyang ama. Isang anak na ngayon ay dinudugtungan ng kanyang buhay. Biglang lumapit si Rina sa kanya. Nag-alangan ito noong una, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Sir Marco, mahinang sabi nito. Tumingin lang si Marco, hindi nagsasalita. May iniabot si Rina sa kanya. Isang maliit at lumanang shoebox, ang takip ay medyo mayupi na. Hindi ko po dapat ginagawa to, pero sa tingin ko, kailangan ninyong makita. Naguguluhang tiningnan ni Marco ang kahon. Ano to? Buhay ni Ella sa loob ng 5 taon, sagot ni Rina. Bago ninyo po siya husgahan ng tuluyan, sana tingnan ninyo muna. Iniwan ni Rina ang kahon sa upuan sa tabi niya at bumalik sa kinaroroonan ni Ella. Tinitigan ni Marco ang kahon na parang isa itong ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing huwag itong buksan, na isa lang itong desperadong paraan ni Ella para makuha ang kanyang simpatya. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahaging naghahanap ng mga kasagutan, ay hindi mapakali. Sa huli, nanaig ang pag-usisa. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Ang unang nakita niya ay isang tumpok ng mga litrato. Ang nasa ibabaw ay isang larawan ng 3 sanggol na magkakatabi sa isang kuna. Ang maliliit nilang mga mukha ay kulubot pa, ang kanilang mga mata ay bahagya pang nakamulat. Sa ilalim ng larawan ay may sulat kamay, ang aking 3 bituin. Liam, Leo at Leah. Ang aking lakas. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. Ang unang kaarawan ng mga bata, ang mga mukha nila ay puno ng cake. Ang unang araw nila sa daycare, si Liam ay nakangiti ng malaki habang si Leo at Leah ay nakakapit sa binti ng kanilang ina. Ang isang Pasko na halatang simple lang, na may isang maliit na Christmas tree na pinalamusyan ng mga gawa sa papel na palamuti. Sa bawat litrato, iisa ang pare-pareho, si Ella. Laging nandoon si Ella, ang kanyang mukha ay minsan pagod, minsan masaya, ngunit laging puno ng pagmamahal. Walang bakas ng lalaki sa mga litratong iyon. Walang ama. Siya lang at ang 3 bata. Sa ilalim ng mga litrato, mayroong isang manipis na notebook. Isang journal. Nag-aalangan siyang buksan ito. Pakiramdam niya ay isang pagsalakay ito sa pribadong buhay ni Ella. Ngunit kailangan niya. Kailangan niyang malaman. Ang unang pahina ay may petsa, 5 taon na ang nakalipas, ilang linggo matapos ang gabing iyon. 2 linya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Paano ko to gagawin mag-isa? Ang ama hindi ko na siya hahanapin. Kasalanan ko to, hindi ko sisirain ang buhay niya. Ako na lang. Kakayanin ko to para sa'yo, anak. Napahinto si Marco. Ang mga salita ay tumagos sa pader ng galit na itinayo niya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. 3 daw kayo. Sabi ng doktor, triplets. Hindi ako makapaniwala. Paano ko kayo bubuhayin? Pero habang hawak ko ang tiyan ko, alam kong hindi ako nag-iisa. Kayo ang milagro ko. Dear Liam, ang likot-likot mo na. Lagi mong inaaway ang mga kapatid mo pero ikaw din ang unang magtatanggol sa kanila. Manang-mana ka sa kanya. Matapang. Dear Leah, prinsesa ka namin. Ang ngiti mo, kayang-kayang pawiin ang pagod ni mommy. Sana lumaki kang mabait at matatag. Dear Leo, anak, ikaw ang pinakatahimik sa kanilang 3, pero ikaw ang may pinakamalalim na mga mata. Lagi kang nagmamasid, laging nag-aalala para sa akin. Patawarin mo si mommy kung minsan pagod na pagod ako ha? Ang bawat pahina ay isang sulyap sa isang buhay na hindi niya alam na umiiral. Isang buhay ng sakripisyo, ng pag-aalala, at ng walang kapantay na pagmamahal. Walang nabanggit tungkol sa pera. Walang plano. Ang tanging naroon ay ang kwento ng isang ina na ginagawa ang lahat para sa kanyang mga anak.
Nakarating siya sa huling mga pahina na isinulat ilang linggo lang ang nakalipas. Nandito na siya. Ang ama ninyo. Sisi na siya ngayon ng ospital kung saan ako nagtatrabaho. Natatakot ako. Natatakot akong kunin niya kayo sa akin. Kayo na lang ang mayroon ako. Napapikit si Marco. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang damdaming mas masakit, pagsisisi. Lahat ng akusasyon niya, lahat ng masasakit na salitang binitawan niya lahat ay mali. Hindi siya nagtago dahil sa pera. Nagtago siya dahil sa takot. Takot na mawala sa kanya ang mga bata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napuno ang mga ito ng luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak si Marco Alcantara. Umiyak siya para sa 5 taon na nawala. Umiyak siya para sa isang babaeng hinusgahan niya ng mali. At umiyak siya para sa isang anak na kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan. Isinara niya ang journal at ang kahon. Tumayo siya at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Ella. Napatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka at kaba. Umupo si Marco sa tabi niya. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Patawad, bulong ni Marco, ang boses ay basag. Ella, patawarin mo ako. Bago pa man makasagot si Ella, biglang bumukas ang pinto ng operating room. Isang nurse ang lumabas, ang mukha ay puno ng pagkataranta, ang uniforme ay may mga patak ng dugo. Doc, sigaw ng nurse, hindi kay Marco, kundi sa isang surgeon na nag-aabang din sa labas. Doc, may problema po sa blood supply. Mukhang may nagsabotage. Ang mga bag ng O-negative blood na nakareserba, hindi compatible. Mali ang label. Mali ang label. Ang mga salitang iyon ay parang isang bala ng baril na bumasag sa katahimikan ng waiting area. Sa isang iglap, nawala ang Marco na marupok at nagsisisi. Ang lumitaw ay si Marco Alcantara, ang isang leader na kailangang kumilos ng mabilis at may katiyakan. Ang buhay ng anak niya ang nakasalalay dito. Anong ibig mong sabihin na mali ang label? Tanong niya sa natatarantang nurse. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Sir, ang mga dugo po nag-react ang pasyente. Hindi po O-negative ang laman kahit iyon ang nakasulat. Buti na lang naagapan. Pero naubusan na po kami ng oras. Sabotahe. Iyon ang salitang agad na pumasok sa isip ni Marco. Hindi ito aksidente. Get me the head of the blood bank, now, utos niya sa isang security guard. Tumingin siya sa surgeon. Doc, how much time do we have? Minutes, Marco. We need compatible blood in minutes, sagot ng doktor, ang mukha ay seryoso. Tumakbo si Marco. Ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Sino ang gagawa nito? Sino ang may access sa blood bank? Sino ang may motibo para saktan hindi lang si Leo, kundi siya? Isa lang ang pangalang lumabas. Katrina. Call security. I lock down ang buong floor na to. Walang lalabas, walang papasok, sigaw niya sa kanyang assistant sa telepono habang tumatakbo siya papunta sa security office. I want the CCTV footage from the blood bank for the last 24 hours. Now! Sa loob ng security office, mabilis na lumabas ang mga video. Pabilis niyang pinanood ang mga ito. Mga medtech na pumapasok at lumalabas, mga doktor. Normal ang lahat. Ngunit bandang madaling araw, isang tao ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang nurse na hindi pamilyar. Pumasok ito sa blood bank, nagtagal ng ilang minuto at mabilis na umalis. Sino yan? Tanong ni Marco. Checking, sir, sabi ng security officer, mabilis na nagtatype sa computer. Ayun po. Nurse on call mula sa isang agency. Si Nurse Alvarez. Pero ang record po, wala siyang schedule sa floor na to ngayong gabi. Hanapin niyo siya. Kasabay noon, tumunog ang telepono. Ang kanyang assistant. Sir, nahanap na po namin ang record ng nawawalang diazepam. May teeth footage din po. Inutusan po ni Ma'am Katrina ang isang janitor na itago ang gamot at isisi kay Nurse Santos. Umamin na po ang janitor. Kumpirmado. Ang lahat ng ito ay gawa ni Katrina. Mula sa pagnanakaw ng gamot hanggang sa pagsabotahe sa dugo ng kanyang anak. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Marco.
Hindi na ito galit ng isang sihi na nasira ang reputasyon. Ito ang galit ng isang ama. Naiwan si Ella sa waiting area, ang kanyang katawan ay nanginginig. Sabotahe. May gustong pumatay sa kanyang anak. Niyakap niya si Rina, ang takot ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sino nang gagawa nito, Rina? Sino? Umiiyak niyang tanong. Bago pa man makasagot si Rina, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. What tragedy? Lumingon si Ella. Nakatayo roon si Katrina, ang mukha ay nakasuot ng maskara ng peking pakikiramay. I heard what happened. Grabe naman. Nagkaroon pa ng problema sa blood supply. I'm so sorry, Ella. Tumingin si Ella sa mga mata ni Katrina. At sa likod ng peking awa, nakita niya ito. Isang kislap ng tagumpay. Isang malamig na kasiyahan. At sa sandaling iyon, alam na niya. Tumayo si Ella. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Wala nang natitirang takot sa kanya. Pinalitan na ito ng galit ng isang ina. Ikaw, sabi ni Ella, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na nakapagpatahimik sa buong paligid. Ikaw ang may gawa nito. Tumawa si Katrina. Don't be ridiculous. Bakit ko naman gagawin yan? Dahil baliw ka, sagot ni Ella, lumalakad palapit. Gagawin mo ang lahat para makuha si Marco, kahit pa pumatay ka ng isang inosenteng bata. Buhay ng anak ko ang pinag-uusapan dito, Katrina. Wala kang pruweba, sigaw pabalik ni Katrina, ang kanyang maskara ay nagsisimula ng mag-crack. Hindi ko kailangan ng pruweba, sigaw ni Ella. Nararamdaman ko. Alam ko. Ikaw ang nagtanim ng gamot sa locker ko. At ikaw ang may pakana nito. Para ano? Para isipin ni Marco na malas ako. Na ako ang may dala ng lahat ng problema? Para bumalik siya sa'yo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Katrina sa buong pasilyo, ang kanyang pag-iisip ay tuluyan ng bumigay. Ako nga. Dahil akin dapat si Marco. Akin lang siya. Kung hindi lang kayo dumating sa buhay niya, masaya na sana kami ngayon. Ikaw at ang mga bastardo mong anak ang sumira sa lahat. Sakto sa pag-amin niyang iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Marco, kasama ang security, at isang lalaking mas matanda, ang ama ni Katrina. Narinig ng lahat ang kanyang sinabi. Napatigil si Katrina, ang mukha ay namutla nang makita ang kanyang ama. Daddy. Umiling ang ama niya, ang mukha ay puno ng hiya at pagkadismaya. Katrina, anong ginawa mo? Sir, may isa pa po, sabi ng security guard kay Marco, habang hawak ang isang nanginginig na nurse, si Nurse Alvarez. Umamin na po siya. Inutusan daw po siya ni Ma'am Katrina. Kapalit ng malaking halaga. Gumuho ang mundo ni Katrina. Tiningnan niya si Marco, ang mga mata ay puno ng desperasyon. Marco, please mahal kita. Ngunit ang tiningnan ni Marco ay si Ella. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Sorry na, Katrina, sabi ng ama nito, hinawakan ang braso ng anak. Tapos na ang lahat. Kinalagkad nito palayo ang umiiyak at sumisigaw na si Katrina, palayo sa gulong nilikha nito. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumabas mula sa operating room. Ang surgeon. Pagod ang mukha nito, ngunit sa unang pagkakataon, may isang maliit na ngiti sa labi. Tumingin ito kina Marco at Ella. Nahanapan namin siya ng dugo mula sa reserve bank sa kabilang building. It was close, sabi ng doktor. The surgery was successful. Nawala ang lakas sa mga tuhod ni Ella. Ngunit bago pa siya bumagsak, dalawang malakas na braso ang sumalo sa kanya. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, ang kanilang mga luha ay nagsama, mga luha ng takot, ng galit, at ngayon, ng walang katapusang kaluwagan at pasasalamat. Niyakap niya ito pabalik, ang kanilang mga puso ay sabay na tumitibok para sa iisang himala. Ang mga araw na sumunod sa operasyon ay dumaan na parang isang panaginip na dahan-dahang nagiging totoo. Ang malakas na tunog ng mga monitor sa ihihi ay napalitan ng mas mahinang mga beep sa isang private room. Ang mukha ni Leo na dating maputla ay unti-unti nang nagkakakulay. Ang bawat maliit na pagbabago, ang paggalaw ng kanyang mga daliri, ang pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang mahinang ngiti, ay isang milagrong ipinagdiriwang nina Ella at Marco.
Sa panahong iyon, isang bagong routine ang nabuo. Ang ospital ay naging kanilang tahanan. Si Marco, sa unang pagkakataon, ay tinalikuran ang kanyang tungkulin bilang si. Ang kanyang opisina ay naging ang upuan sa tabi ng kama ni Leo. Ang kanyang mga meeting ay napalitan ng pag-aaral kung paano magtimpla ng gatas o magpalit ng diaper. Isang hapon, naabutan ni Ella si Marco na seryosong-seryoso habang sinusubukang palitan ang diaper ni Lia. Si Liam ay tumatawa ng malakas sa tabi, habang si Lia ay tila naguguluhan sa inaasa ng lalaking ngayon ay lagi na nilang kasama. Hindi ganyan, sabi ni Ella, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Lumapit siya at kinuha ang diaper. Dahan-dahan lang. Ganto, isi. Tiningnan siya ni Marco, ang mukha ay bahagyang namumula. Sorry. Hindi ako sanay. Okay lang, sagot ni Ella, ang kanyang boses ay malambing. Natututunan naman ang lahat. Ang mga sandaling tulad noon ang naging tulay sa pagitan nilang dalawa. Ang mga maliliit at ordinaryong bagay na iyon ang unti-unting naghilom sa malalaking sugat ng nakaraan. Wala nang sisihan. Wala nang galit. Ang natira na lang ay dalawang taong sinusubukang maging mga magulang. Isang gabi, nang mahimbing nang natutulog ang tatlong bata, si Liam at Laya sa isang katabing kama, at si Leo sa kanyang hospital bed, naiwan silang dalawa ni Marco sa tahimik na silid. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Ella, basag ni Marco sa katahimikan. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Ella sa kanya. Nawala na ang takot sa kanyang mga mata. Alam ko. Naupo si Marco sa tabi niya. Gusto kong humingi ulit ng tawad. Sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng inisip ko tungkol sa'yo. Nabulag ako ng galit at ng pride. Hindi ko nakita kung gaano ka kahusay na ina. Kung gaano kalaki ang sakripisyo mo. Umiling si Ella. May kasalanan din ako, Marco. Dapat sinabi ko sa'yo. Dapat binigyan kita ng pagkakataong makilala sila. Pero natakot ako. Natakot saan? Mahinang tanong ni Marco. Natakot na baka isipin mong ginagamit ko lang sila. Natakot na baka kunin mo sila sa akin. Pag-amin ni Ella, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sila na lang ang buhay ko. Hindi ko kayang mawala sila. Inabot ni Marco ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ella. Hindi ko sila kukunin sa'yo, Ella. At hinding-hindi ko iisipin yun. Pagkatapos kong mabasa ang journal mo na intindihan ko ang lahat. Patawad. Pinisil ni Ella ang kamay nito. Patawad din ni. Sa gabing iyon, nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Ella ang tungkol sa pagbubuntis niya, ang hirap ng pag-aalaga sa tatlong sanggol ng mag-isa, ang mga nakakatawang sandali, ang mga gabing hindi niya alam kung paano sila makakakain kinabukasan. Nakikinig lang si Marco, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Ella, sinasalo ang bawat salita, pinupunan ang 5 taong blanko sa kanyang buhay. Dumating ang araw na si Leo ay malakas na para magkaroon ng bisita maliban sa kanila. Ang unang ginawa ni Marco ay dalhin ang mga bata sa silid ng kanilang kapatid. Sa kama, binasahan niya sila ng kwento. Ang boses niyang dating nagbibigay ng utos sa boardroom ay ngayon ay ginagamit niya para gayahin ang tunog ng mga hayop na ikinahagalpak ng tawa ni Liam at Lia at ikinangiti ni Leo. Habang pinagmamasdan ni Ella ang eksenang iyon, ang lalaking minsan niyang kinatatakutan na ngayon ay ang sentro ng mundo ng kanyang mga anak, naramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito sakit o takot. Ito ay pag-asa. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng mga bata, muli silang naiwang dalawa. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, mas mahigpit kaysa dati. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Ella, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Pagkakataon na maging ama sa mga anak natin. Huminto ito sandali, tila naghahanap ng tamang salita. At maging sayo. Hindi agad nakasagot si Ella. Tinitigan niya ang kanilang magkahawak na kamay. Ang pag-ibig na minsan niyang sinubukang ibaon ay unti-unting nabubuhay muli, hindi na bilang isang alaala ng isang gabing puno ng pighati, kundi bilang isang pangako ng isang bagong umaga. Bago pa man siya makasagot, isang mahinang boses ang pumutol sa katahimikan. Mommy,
Sabay silang napalingon ni Marco. Gising na si Leo. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanila, malinaw at hindi na malabo. Umiti ito ng bahagya, isang ngiting pagod ngunit totoo. Tumingin ito kay Ella. Mommy, Pagkatapos, ang mga mata nito ay lumingon kay Marco, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Tinitigan siya ni Leo, ang mga mata ay puno ng isang simpleng pagtanggap na tanging isang bata lang ang may kakayahang ibigay. Daddy, Ang isang salita. Isang simpleng salita. Ngunit para kina Ella at Marco, ito ang pinakamakapangyarihang salita sa buong mundo. Naramdaman ni Ella ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Marco at nakita niya ang mga luha na muling namumuo sa mga mata nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng pagsisisi o sakit. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Ngumiti si Marco kay Leo, isang ngiting malawak at hindi napipigilan. Yes, son. Daddy's here. Lumapit silang dalawa sa kama. Hinaplos ni Ella ang buhok ng kanyang anak, habang si Marco naman ay marahang hinawakan ang maliit nitong kamay. Sa sandaling iyon, sa tahimik na silid ng ospital, sa ilalim ng malamlam na ilaw, hindi sila isang si at isang nurse. Hindi sila dalawang taong pinaghiwalay ng nakaraan. Sila ay isang pamilya. Isang pamilyang nasira, nasaktan at naligaw. Ngunit ngayon, sa wakas, ay nagsisimula ng muling mabuo. Ang pundasyon ay hindi perpekto, puno ng mga bitak at mga lamat mula sa mga pagkakamali at kasinungalingan. Ngunit sa pagkakataong ito, itatayo nila ito ng tama. Itatayo nila ito sa pundasyon ng pagpapatawad, ng pag-unawa, at higit sa lahat, ng pag-asang hatid ng isang bagong pagsisimula. Tumingin si Ella kay Marco, at sa mga mata nito, nakita niya ang sagot sa tanong na hindi pa niya nasasagot. Ngumiti siya. At sa ngiting iyon, alam na ni Marco. Binigyan na siya ni Ella ng pagkakataon. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at baog na hangin ng ospital ay napalitan ng mainit na sikat ng araw at ng amoy ng bagong tabas na damo. Ang mga tunog ng medical monitor ay napalitan ng mga hiyawan at tawanan ng tatlong malulusog na bata. Para kay Marco, ang pagbabago ay higit pa sa paligid. Ito ay isang pagbabago sa loob niya. Ang bigat ng pangalang Alcantara na dati ay isang korona ng obligasyon ay ngayon ay naging isang korona ng inspirasyon. Natutunan niyang ang pagiging isang lider ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng isang kumpanya, kundi sa pag-aalaga ng isang pamilya. Isang maaraw na Sabado, dinala niya sila sa isang parke sa labas ng lungsod. Inilatag nila ang isang malaking picnic blanket sa ilalim ng isang mayabong na puno ng akasya. Habang naghahanda si Ella ng kanilang pagkain, si Marco naman ay nakikipaghabulan sa mga bata. Daddy, hindi mo ako mahuhuli, sigaw ni Liam, ang kanyang maliliit na binti ay mabilis na tumatakbo. Mas mabilis ako, sagot naman ni Elia, na may hawak na isang kumpol ng mga bulaklak na pinitas niya. Si Leo, na ngayon ay ganap ng malusog at malakas, ay nakaupo sa tabi ni Marco, abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Hindi na siya ang tahimik at laging nagmamasid na bata. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Umupo si Marco sa tabi ni Leo at tiningnan ang ginuguhit nito. 5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Sino yan? Tanong ni Marco. Tayo, sagot ni Leo, sabay turo sa bawat isa. Ako, si Kuya Liam, si Ate Lia, si Mommy at ikaw, Daddy. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Marco. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang buhay ay tungkol sa mga nagawa niya, mga degree, mga parangal, mga deal na naisara. Ngayon, ang pinakamalaking tagumpay niya ay nasa isang piraso ng papel, iginuhit ng isang bata. Tumingin siya kay Ella, na abala sa pag-aayos ng mga sandwich. Ang paraan ng paghawi nito sa kanyang buhok kapag humahangin, ang maliit na ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang mga bata, ang mga simpleng bagay na iyon ang bumubuo sa kanyang buong mundo. Naalala niya ang kanyang ama. Dati, ang tingin niya sa legasya nito ay ang malaking gusali ng ospital, ang pangalan na nirerespeto sa industriya. Ngayon, naintindihan na niya. Ang tunay na legasya na gustong iwan ng kanyang ama ay ang aral tungkol sa kahalagahan ng pamilya, isang aral na hindi niya lubusang naintindihan hanggang sa dumating si Ella at ang 3 bituin sa kanyang buhay. Alam na niya ang kailangan niyang gawin.
Mga anak, tulungan ninyo si Daddy, may sorpresa tayo para kay Mommy, bulong niya sa tatlo. Nagtipon ang tatlo sa paligid niya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. May inilabas si Marco mula sa kanyang bulsa, hindi isang mamahaling kahon ng alahas, kundi mga makukulay na papel at pandikit. Sa tulong niya, gumawa ang bawat bata ng isang bituin na gawa sa papel. Isang asul na bituin mula kay Liam. Isang pink na bituin mula kay Leah. At isang dilaw na bituin mula kay Leo. Pagkatapos, lumapit sila kay Ella. Mommy, close your eyes, sabay-sabay na sabi ng mga bata. Nagtatakang pumikit si Ella. Dahan-dahang lumuhod si Marco sa kanyang harapan, hindi sa isang tuhod, kundi sa dalawa, para maging kapantay niya. Okay, Mommy, open your eyes na. Pagmulat ni Ella, ang una niyang nakita ay si Marco, nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangan pang isatinig. Sa magkabilang gilid ni Marco ay ang kanilang tatlong anak, bawat isa ay maihawak na isang bituin na gawa sa papel. Ella, simula ni Marco, ang boses ay bahagyang nanginginig, hindi sa kaba, kundi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na maibabalik ang mga taon na nasayang. Hindi ko na mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero nandito ako ngayon. Tumingin siya sa tatlong bata. Sila ang mga bituin na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Pero ikaw ang langit na bumubuo sa kanila, Ella. Ikaw ang universo ko. Inilahad niya ang kanyang kamay. Walang sing-sing. Walang diamante. Tanging isang pangako. Hindi ko tatanungin kung gusto mong magpakasal sa akin. Dahil ang hihilingin ko ay higit pa roon. Huminga siya ng malalim. Ella Santos, will you be the family forever? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Ella. Hindi ito mga luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay mga luha ng kagalakan ng pagiging buo. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita. Excises, sabay-sabay na sigaw ng tatlong bata, at sabay-sabay silang tumalon para yakapin ang kanilang mga magulang. Naging isang malaking grupo sila ng yakapan sa gitna ng picnic blanket. Tawa, iyak at halik ang naghahari. Niyakap ni Marco silang apat, si Ella, at ang kanyang tatlong maliliit na bituin. Itinaas niya ang kanyang paningin at tumingin sa malawak na asul na langit. Dati, ang pakiramdam niya ay nawawala siya, nag-iisa sa kalawakan. Ngunit ngayon, nahanap na niya ang kanyang konstelasyon. Ang tatlong pinakamaliwanag na bituin na magiging gabay ng kanyang puso, at ang isang babae na kanyang magiging tahanan, magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco, Ella, at ng kanilang tatlong bituin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pahina hanggang sa huling salita, naging karamay ko kayo sa pagbuo ng isang kwentong puno ng sakit, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig. Habang isinusulat ko ang bawat tagpo, ramdam na ramdam ko ang bigat ng mga pagsubok ni Ella at ang lamig ng pader na itinayo ni Marco sa kanyang puso. Kasama ninyo akong kinabahan, nasaktan, at sa huli, naging saksi sa isang pag-ibig na kayang maghilom ng kahit gaano kalalim na sugat. Nais kong iwan sa inyo ang mga aral na sana'y napulot natin mula sa kanilang kwento, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang puro kilig at saya, kundi ito'y isang desisyon na manatili, umunawa at magpatawad. Na ang pamilya ay hindi laging perpekto, ngunit ito ang ating kanlungan at lakas. At higit sa lahat, kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na nag-aabang sa hinaharap, hanggat tayo ay may pananampalataya at pag-asa. Sana'y napangiti, napaiyak, at nainspirasyon kayo ng kwento ni Marco at Ella. Ang bawat komento, bawat reaksyon, at bawat sandaling inilaan ninyo ay napakalaking bagay para sa akin. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naiisip. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.